I am one of the member of Bayanihan Alliance for a Living Wage na patuloy na lumalaban para sa karapatan ng mga manggagawa. So, bilang tagapagtanggol ng karapatang pantao, naniniwala ako na ang bawat manggagawa ay may karapatang mabuhay ng may dignidad at dito pumapasok ang right to a living wage. Next. Ang living wage ay hindi lang basta sahod. Ito ay kita na sapat para sa pagkain, tirahan at edukasyon at kalusugan ng isang pamilya. Sa ilalim ng Labor Code of the Philippines Presidential Decree 422, nakasaad na dapat tiyakin ng Estado ang makatarungan at makataong kondisyon sa paggawa. Ngunit sa realidad, marami pa ring manggagawa ang hindi sapat ang kinikita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kapag may living wage, hindi lang manggagawa ang makikinabang, mas magiging produktibo sila, mas tumataas ang kalidad ng trabaho at mas lumalago ang negosyo. Ang ekonomiya ay mas nagiging matagal dahil mas maraming Pilipino ang may kakayahang gumastos para sa kanilang pamilya. Sa madaling salita, ang makatarungang sahod ay hindi luho, ito ay karapatan. Mga kababayan, panahon na para ipaglaban ang karapatang ito. Suportahan natin ang mga organisasyon na tumutulong sa mga manggagawa. Ikalat ang kaalaman tungkol sa living wage at sama-sama tayong manindigan para sa makatarungan at makataong sahod. Dahil ang bawat manggagawa ay may karapatang mabuhay ng may dignidad. Again, my name is Mary Jane Duma mula sa Bayanihan Alliance for a Living Wage at may paninindigan para sa karapatang manggagawa. Sama-sama kaya natin ang pagbabago.